Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. Yes, sa ating mga followers at sa ating mga likers sa ating Ray Santos Music Studio page, no? Yan, okay. At napakaganda ng ating topic today, no? Itong napili kong topic is very, very useful, no? And very, very informative, lalo na sa mga parents or student na gustong mag-enroll dito sa ating Ray Santos Music Studio, no? So, the topic will be, ano ang aking matututunan sa 10 sessions? Yan. So ito pong 10 sessions na ito po yung aming ino-offer, no? Ito po yung aming pinaka-package namin dito sa aming mga music programs, no? So usually, nagtatanong ang ating mga magulang or ating mga students, ano ba yung matututunan namin, no? Kasi yung iba, akala nila minsan, pag natapos yung 10 sessions, talagang sobrang galing na nung kanilang mga anak at or kanilang mga students, no? So, yung iba, no? So, after ng 10 sessions, minsan lalapit sa akin or sa aming mga teacher, sasabihin nila, oh, teacher, ito lang, ito lang ba yung natutunan nila? Parang gano'n, parang takang-taka sila, no? So, yun ang medyo malabo, no? Kaya ngayong Facebook Live natin is atin pong tatalakayin, no, itong mahalagang topic na to. Ano nga ba ang ating matututunan sa 10 sessions? Yan, okay. So, we must, okay, bago ko sabihin kung ano yung matututunan natin do sa 10 session is, we must remember na yung music, no, music or yung pagiging musician is is a skill, no? And when we talk about skill, uh, it takes time. It takes time para matutunan. It takes time para gumaling tayo, no? So, hindi naman siya sobrang tagal talaga, pero kailangan talaga pagbuhusan ng oras. So, yan, no? So, ibig sabihin, hindi natin basta-basta mape-perfect o matututunan lahat ng bagay sa 10 sessions lang, no? So, ano ba yung mga matututunan natin? Okay, dalawang bagay lang po yung talagang matututunan natin, especially I think kahit sa music studio ka magpunta, ito yung ituturo nila, no? So, number one is basic music theory. Yan, tatalakayin natin mamaya yan, no? Basic music theory. At yung number two is basic technique. So, lahat po ito basic. No, bakit po basic? Kasi nga po, ina-expect natin na yung ating papasok na student is beginner, no? Beginner siya. So, ano ba tong basic music theory? Madali lang po, no? Yung pag sinabi nating basic music theory, ito po yung pagbabasa ng notes, no? Yung pagbabasa ng notes. So ituturo po diyan yung mga musical symbols like treble clef, bass clef, staff, so something like that, no? So yung mga notes natin, yung mga whole note, half note, quarter note. So yan po yung basic na matututunan natin o yung tinatawag nating basic music theory, yung pagbabasa talaga ng notes. Kailangan maging maganda yung foundation ng note reading or nung basic music theory nang sa ganon, kahit ano yung piyesang iharap mo dun sa iyong student, kahit wala si teacher, tapos meron siyang nagustuhang piece at gusto niyang tugtugin, matutugtog niya kung maganda yung foundation niya, kung maganda yung pagkakaintindi niya dun sa basic theory na yon or dun sa note reading, no? So, very, very important, no? So, like for example, so magbigay tayo ng sample. Halimbawa, piano. So, merong isang student na papasok na gusto niyang matutong mag-piano. So, of course, ang kanyang, kumbaga si teacher, ang kanyang ituturo ka agad is, yeah, yung basic music theory, yung pagbabasa ng note. Magsisimula talaga sila dun sa staff, treble clef, bass clef, and then kinds of notes, something like that, no? And then, ang kasunod niyan, pipili ngayon si teacher ng mga simpleng piece or mga simpleng pieces na pwedeng matugtog ng bata or ng student sang-ayon dun sa kanyang inaral na basic. Basic lang. Siyempre, hindi naman pwedeng basic yung tinuro mo dun sa bata tapos bibigyan mo ng uh, mahirap na pyesa agad, di ba? Hindi pwedeng gano'n naman. So,
Ganun yung idea, no? So, basic music theory, and then magbibigay si teacher ng piece na kung saan akma dun sa basic na tinuro niya, no? So, hindi pwedeng mahirap na piece agad, no? Kasi, ano syempre basic lang yung tinuro mo, no? At hindi ka rin naman pwedeng magturo kaagad ng ah, advanced music theory agad kasi hindi maiintindihan ng bata yon, no? So the thing is that hindi minamadali, unti-unti. Lalo na kung ang estudyante mo minsan is yung batang sabihin na natin na medyo mainitin siya o yung kailangan medyo magkwekwentuhan muna kayo, hindi ka pwede talagang mag-proceed dun sa mga advanced na music theory. So talagang uh, basic music theory and then, yeah, note reading. So something like that. So ganun din kapag violin lesson, no? Magtuturo si teacher na by the way, kung sa piano lesson, so treble clef and bass clef yung tinuturo. Sa violin naman, dahil ang kailangan lang naman ng violin is yung treble clef, so yun yung doon magfo-focus si teacher. So treble clef, ituturo niya yung treble clef, and then yung mga musical symbols din. Plus, pieces na aakma din, no? Aakma din doon sa music theory na tinuro niya, no? So ganun po yung ating pag-ano sa music theory. Kumbaga ganun yung approach na ginagawa ng ating mga teachers. Okay? Sa drum lesson gano'n din, meron din tayong music theory and yung plus yung pieces na gusto nila, 'no? Or yung, mga pieces na bago na kumbaga for beginner, 'no? 'Yan, okey. So 'yan yung ating basic music theory na tinatawag 'no, basic music theory. The next one is basic technique. Ano ba 'tong basic technique naman 'no? So 'pag sinabi nating basic technique, 'yan yung mga, simpleng technique lang na kung saan ibibigay ni teacher para mas maging mapadali, maging smooth yung ating pagtugtog, 'no? So, kailangan maganda rin yung foundation ng basic technique. Kasi 'pag tinuruan sila ng mas advanced technique, baka naman, kumbaga kumbaga nagsimula muna sila sa basic, then 'pag nagturo si teacher ng bago or mas mahirap na technique, mas madaling makukuha ng student. So, yun lang naman ang ibig sabihin nun. So, basic technique, ano ba 'tong mga basic technique? So, sa voice 'no, so usually, proper position, so ituturo mo sa bata yung proper position 'pag nakatayo siya. Kapag nakaupo din siya 'no, kasi may kumakanta ng nakaupo, 'no. So, tapos breathing technique 'no, and then, basic vocal technique din 'no, na parang, like for example, yung aming tinatawag na throwing of voice 'no. So yun, madaling-madali lang na gawin yun 'no. So, very simple. So, hindi muna kami nagtuturo dito ng mga head voice, what else? Head voice, falsetto or something 'no, wala muna 'yun. Kasi baka hindi ka rin maintindihan. So, very, very important na maintindihan kaagad nila yung mga basic technique 'no. Yeah, again, para 'pag nagturo ka ng advance, mas madali sa students 'no. So, basic technique. So, 'yun yung sa voice 'no. Sa piano, 'yan, sa piano ano ba yung mga ano natin, mga basic technique natin, yung proper position din 'no, 'yan tinuturo din 'yan. And then, fingering, fingering very important 'no, kung ano yung tamang finger na gagamitin mo dun sa particular note 'no, tinuturo din po 'yan. Kasi hindi puwedeng basta kung anong finger lang yung gamitin mo dun sa particular note 'no. So, kailangan merong tamang finger doon sa isang note na yun 'no. So, 'yan tinuturo rin 'yan 'no. So, those are basic things na kailangan, malaman 'no. 'Yan, okey. So 'yan naman yung para sa piano lesson. By the way, ah, minsan kasi 'no, may nagtatanong, "Bakit ba hindi tugtog na lang agad, tumugtog na lang tumugtog?" So, like for example, yung positioning. Lahat po ng instrumento ay may tamang posisyon 'no, may tamang posisyon na kung saan magiging komportable yung tumutugtog. So, kung hindi siya komportable, maaaring hindi maging maganda yung kanyang pagtugtog. So, it's very important na
tinuturo 'tong mga bagay na ganito 'no. Simpleng bagay pero malaking factor para makatugtog ka ng maayos. So, 'yun yung aking sagot. Kasi minsan may mga gano'n, yung mainipin 'no. Dati experience ko nagkaroon ako ng adult students 'no. Gusto niya talaga tumugtog lang ng tumugtog 'no. Kahit anong sabihin ko tugtog lang siya ng tugtog. Talagang talagang ibig ko sabihin, parang, hindi niya pinapakinggan yung aking sinasabi, gusto niya lang talaga tumugtog. So, hindi po tayo gano'n na parang basta tumugtog ka, hindi puwede. No, kailangan, sundin natin yung mga simpleng bagay na yun 'no, na basic thing pero makakatulong ng malaki sa pagtugtog. Sa violin gano'n din, may proper position 'no, tinuturo din po yang proper position and yung kanilang bowing 'no, merong technique din diyan sa pagbo-bow ng violin. So, these things are very important, ah, kasi 'no, tapos pagkatapos nung 10 sessions, nag-e-expect kasi yung, like for example, the parents 'no, nag-e-expect sila na parang kailangan magaling na yung bata. So, hindi po gano'n yun 'no. So, it takes time. This is a skill 'no, skill po 'yan. So, lalo na po 'no, halimbawa po yung voice 'no, sa akin pong karanasan isa po sa mga mahirap talagang i-improve agad yung voice, 'no, yung voice. Kasi po talagang ang daming factor para, ah, yung voice natin ay mag-improve agad or, sabihin na natin na mag-iba yung boses 'no. So medyo 'yan po, medyo mahirap pong, kumbaga medyo matagal bago ka mag-improve, something like that. And, another thing, meron din nagtatanong sa'kin, bakit naman siya ang bilis niyang natuto, ba't siya ang bilis niyang nag-ano 'no. So, depende naman po 'yan sa estudyante. Meron po talagang estudyante na ang bilis po talaga, 'no, ang bilis nagpa-practice tapos nakukuha niya kaagad yung tinuturo ni teacher. Merong mga gano'n, 'no, kaya yung kanilang progress ang bilis din, 'no. So, depende po talaga 'yan. Pero sa amin pong karanasan dito sa Ray Santos Music Studio, 'yan po talaga yung aming program, sa 10 sessions. And we don't force the students, basta ang lagi po naming sinasabi is kailangan mag-enjoy yung estudyante. Mag-enjoy yung estudyante because the more na nag-e-enjoy po yung ating mga students, the more na natututo po sila, 'no? So that is very, very important. 'Yan. So 'yan po 'no. So kung kayo po ay interesadong mag-enroll dito sa Ray Santos Music Studio, ayan, ito na po. Yung mga nagtatanong sa'kin ano ano what we do, what we, expect 'no, ano ang aming inaasahan dito sa 10 sessions na 'to 'no. So ayan na po, basic music theory and basic technique. 'Yan, okey. So 'yan po ang ating, Ray Santos Music Studio, FB Live for today. And before I end, announcement po muna tayo as usual 'no, lagi naman po ako lagi naman po ako may announcement. So, ah, yung amin pong guitar class batch 15 ay open na po para sa mga new enrollees 'no. So, ito po ay magaganap sa February, 1, 2025 'no. February 1, 2025 Saturday po 'yan. 1 PM to 3 PM. Yan po yung schedule. 10 Saturdays po 'to ha, 10 Saturdays. Ang regular price po natin dito is 3,500 for 10 sessions na po yan, 2 hours per session, 'no, kasi group po ito, 'no, group, yan. Ngayon po, pero kung kayo po ay mag-e-enroll 'no, may early bird promo po kami. Kung kayo po ay mag-e-enroll, hanggang January 26, 'no, kailan ba yung January 26? Malapit na yung January 26, 'no? So, sa Sunday 'no, sa Sunday po. So, kung kayo po ay mag-e-enroll, sa January 26 o bago ang January 26, ₱3,000 na lang po yung inyong babayaran, 'yan. So, nakatipid kayo ng 5,000. So, enroll na po kayo ha, and sa mga nag-enroll maraming maraming salamat po. 'Yan, may mga nag-enroll na po tayo. And, ah para sa mga interesado, PM lang po. Another announcement is ang ating violin class batch 5 open na rin para sa mga gustong matutong mag-violin 'no. So ito po ay, ano naman, group group din po 'no, group. So ito naman po ay mangyayari sa February 8, 'yan, February 8, 2025, yeah. So ito po ay, every Saturday, 10 Saturdays din po from 10 AM to 12 PM. Yan, okey. So, February 8, 2025,
Sa Sabado na po, sa 10 Saturdays po 'yan, 10 AM to 12 PM. 'Yan, okey. So magkano po ang ating, rate? 3,500 din po, 'no, 3,500 for 10 sessions, 2 hours per session. Pero meron tayong early bird promo hanggang February 1, 'no. So kung mag-e-enroll kayo, bago ang February 21, ₱3,000 na lang yung inyong, tuition fee, 'no. So dun sa 10 sessions na yun. Okay, so yan po yung ating mga discounted price. So kung interesado po kayo sa ating violin class batch 5 at sa ating guitar class batch 15, puwede na po kayo mag-enroll, 'no. Yan, okay. So kung medyo may tanong pa po kayo, PM lang po kayo dito sa ating Ray Santos Music Studio page, yan. Okay. So, maraming maraming salamat po sa ating mga nakasama, ngayong gabi. Maraming maraming salamat po at magkita-kita po tayo ulit sa next week para sa, another Ray Santos Music Studio FB Live. God bless and